bawat dayo may hindi umuuwi. Sabihin niyo man na bali-balita lang yan sa baryo, hindi biro ang pag-angat ng envelope na may sulat kamay at kintong selyo kapag galing sa pamilya ng mga pinagmumultuhan ng pangalan, lalo na kapag pangalan sa loob ay ang mismong anak ng pinsan ng nanay ko, si Enrico. Si Bea ang papel na kinalulungkot ko ng hinding-hindi. Hindi ako planner ng trahedya, hindi rin ako taong hinahanap ang gulo. Pero pagdating sa eksaktong sandali na tiningnan ko ang mismong invitation at nakita ang pangalan ng lugar, ang pangalan ng baryo na palihim na sinasambit sa mga baryo sa aming probinsya, alam kong may dalawang paraan. Umuuwi o huwag na lang bumalik sa buhay na dati kong kilala. Pinili namin ang daan pabalik. Ako si Makoy, anak ni Marta. Kung kilala niyo ang nanay kong tahimik at may pagkabahin, hindi namin pinag-usapan kung bakit siya nagmalayo sa kanilang angkan noon. Sabi niyang basta, may mga bagay na mas mabuti nang ilayo sa sambahayan ng dugo. Lumaki kami sa apartment sa lungsod, siya lang at ako. At ang kabila-kabilang kwento tungkol sa kanilang pamilya ay palaging umiikot sa dalawang salita. Takot at yaman. Dala ng yaman, may mga batas na tinatawag nila, mga tradisyon, sabi nila. Dala ng takot, may mga leeg na tumigil sa pagtugon kapag lumalapit ang usapan ng kanilang pangalan. Naalala ko pa ang amoy ng kaldero sa bahay namin kapag gabi, bawang na hinahalo sa tinatadad na dahon, asin sa kanyang palda, at ang lagi niyang pagkumpas sa bulsa na parang palaging naghahanap ng isang bagay na hindi makikita. Minsan tatanungin ko siya, "Ma, bakit laging may bawang ka sa bulsa?" Titingin lang siya sa akin gamit ang matang pagod at sasagot, "Para lang siguro." Hindi siya nagbigay ng paliwanag. Hindi niya kailanman inuwi ang mga kwento ng mas malinaw kaysa doon. Sa batang isip ko, bawang ang proteksyon. Sa lumalaking isip ko naman, tanda lang yun ng pag-iingat niya sa mundo na gustong kumapit sa amin. Hindi kasi simpleng paghihiwalay ang ginawa ni Mama nang umalis siya sa kanilang angkan. May mga ngiting nilahat sa kanya noon, mga tingin na tila sinasabing, "Bakit mo pinili ang lungsod? Bakit mo kami iniwan?" At alam niyo ang mas malalang bahagi, may mga pag-uusap na nag-uumpisa sa likod bahay na ang mga salita nila ay hindi para sa amin. Yung mga hindi namin pinagkikila, binabanggit ko ngayon sa sarili ko. Yung mga hindi dapat malaman ng dayo. Yan ang tono na nakatili sa akin. Hindi kami dapat kasama. Nagpunta ako sa kasal hindi bilang panata ng pagwawagi, kundi bilang utang loob sa nanay ko. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon. Maaring maayos ang ugnayan o maayos ang pagmumuni-muni na maibalik ang isang pilaso ng nakaraan na pinili niyang iwasan. Para sa akin, ito ay isang paglalakbay pabalik sa lugar na pinatawad ng aming lipat mula noon. Para kay Bea, ako ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at siya ay magpapakasal sa anak ng pinsan ng nanay ko. Malapit sa kanya ang pandinig ko. "Makoy, pwedeng huwag na lang." Pero hindi ko siya pinigilan. Sino ba naman ako para pilitin ng isang tao na manatili sa akin kung ang kanyang puso ay nasa iba? Masakit, oo. Pero masakit pa rin ang mga tanong na susunod sa kasal. Tumigil muna tayo sa harap ng salamin ng sasakyan. Nakita ko ang sarili kong mukha. May mga linya ng pagod, may bakas ng pagnanasang hindi narinig. Inilagay ko ang kamay sa balikat ni Mama at sinabi, "Okay ka lang po ba?" Tumingin siya sa akin at numite. Pero ang ngiting iyon ay may halong pag-aalala at pagkakapit. "Sige anak, kailangan nating harapin ito ng magkasama." Iyon ang dahilan kung bakit kami sumakay ng bus papunta sa baryo ni Isabel. Hindi para maghanap ng sagot, kundi para harapin yung kakilakilabot na tanong na matagal na naming iniwasan. Ito ang unang CTA na sasabihin ko. Hindi para pilitin kayong maniwala, kundi para marinig ang inyong kwento. Kung may kamahalan o membro ng pamilya na kailanman kayong iniwasan dahil sa mga lihim na parang bula, i-comment nyo. Hindi tayo nag-iisa sa mga kahong puno ng tanong. Lumayo kami sa ilaw ng lungsod ng paunti-unti. Ang daan pababa sa bundok ay hindi agad nagpakita ng malay, kundi isang tahimik na balot ng hamog at amoy ng lupa. Unti-unti ring lumilitaw ang mga bahay na yari sa mabatong simento at paminsang kahoy. May mga bubong na tila nagdurugo sa pagitan ng mga ngipin ng yero. Ang ilaw mula sa poste ay peke, parang lamparang nalanta ang kulay. May
May mga aso na naglalakad-lakad lang, nag-iiling at nagmamasid sa mga dumaraang sasakyan. Hindi ako natatakot nun, hindi pa. Pagdating namin sa gate, sinalubong kami ng mga kilalang muka na hindi naman pamilyar sa akin dahil ang pamilya nila ay matagal nang hindi nakikipag-ugnayan kay mama. May mga ngiti na hindi totoo, mga ngiting hinaharap ang mga bisita, ngunit nakaipit sa gilid ang pag-iiwas. Tumigil ang aming sasakyan sa gilid ng malawak na driveway at may lalaking naglakad papunta sa amin. Siya si Lolo Hector, siya ang matandang sunod sa angkan at ang kanyang ngiti ay parang utak na nahaluan ng matagal na pagsisinungaling. Tumuloy kayo. Malakas at patuloy ang boses niyang may halong autoridad. Maraming oras pa hanggang umaga. Lumapit si mama at niakap si Lolo Hector ng mahinahon. May mga mata akong napapansin, mga mata ng mga kabaro, ng mga kapitbahay. Nakatingin sa amin ng parang sunusukat ang laman ng loob ng aming mga bag. Nakatayo rin doon si Isabel na hindi nagbabago ang tindig. Maayos ang damit, mahusay ang buhok, pero may lamig na nagmumula sa kanya. Parang may nangangat-ngat sa kanyang mga mata. Isang kulay na hindi kapansin-pansin sa mga oras na madilim. Hindi ko pa sila pinangalanan noon ng aswang. Tinawag ko lang silang mga may kakaibang mata. Ang bahay nila ay hindi kalat, kahit ang hardin ay may katad na tahimik. Mga bulaklak na parang pininturahan ng pula. Hindi natural ang pula, parang dugo at pintura ang pinaghalong kulay. May isang maliit na altar sa gilid ng halaman. May mga kandila na halos natunaw at may upo ang may yumong telang-tela. May piraso ng tela na parang balat na nakalatag sa ilalim ng upuan at may amoy na naghalo-halo sa hangin. May bahagyang asufre, may singaw ng matandang alak at may hindi maipaliwanag na amoy na tumatatak sa aking ilong, parang lumang bangkay na nakalantad sa ilalim ng araw. Sumihit ako sa likod ng bahay habang naglalakad ang antigong grupo ng pamilya. Hindi ko alam kung bakit ko nabuhay ang ganitong klase ng kuryosidad, parang magnet na dumidikit sa sugat. Ang bakanting parte ng bakuran ay may nakahimlay na bagay na hinuhubog ng gabi. Nakita ko ang ulo ng isang tao, kalahati ang mukha at may tela sa bibig. Hindi pa klaro ang pagkakakilanlan niya. May mga pulang kaliskis sa paligid. Hindi ko masabi kung iyan ay mga dahon o dugo. Pumipit lang ang puso ko at parang may tinik na sumaksak sa dibdib. Hindi ko alam kung dapat na akong umatras o tumakbo o kung tatahimik ng tuluyan. May isang lalaki doon, si Mang Kanor, naglalakad papalapit sa amin at may hawak na mop. Siya ang naghuhugas ng harap ng simbahan, pero sa mga labi niya ay may hatid na pag-aalinlangan. May nakakita sa akin ng isang bagay kanina. Ang sabi niya sa bulong, "Nakita ko ng katawan sa likod. Hindi ko akalaing gagawin nila ang ganito." Ngunit ang paraan ng pagsasabi niya ay may hapdi ng takot na mabilis na nasuklian ng pag-uurong. Dumudo ang hangin at parang naglalakad kami sa gilid ng isang bangungot na hindi pa kumpleto. Sumama sa atin si Ana, kasama si Bia at ilang kamag-anak na hindi namin masyadong kilala. Si Bia, ang babae na halos naging alinlangan sa puso ko, ay dumating na nakasmile. Tila hindi mapigil ang kaligayahan sa kabila ng init at bigat ng naganap. Mahal na mahal ko siya noon. Hindi ko masabi kung nawala ang pagkakataon dahil sa saya niyang ito o dahil sa maliwanag na paraan ng kanyang pagsuko sa plano ng pamilya. May titig siya na sumilip sa akin ng sandali. May luha sa gilid ng mata, pero agad niyang pinunasan at numiti na parang walang anuman. Habang nag-aayos ang mga tao, napansin kong may mga lumalabas na mukha mula sa loob ng bahay na hindi dapat lumabas. Mga bata na madalas kong nakikitang maglalaro sa likod ng simbahan ay tila kakaiba. Mga galaw nila unnaturally tambak, mga simba-simbal ng mata at ilang beses may isang takbo ng ulo na parang nagmamasid sa dilim. Kakaiba, parang may nagbabantay sa kanila na hindi ko naintindihan. May maliit na pagkakataon na lumabas ang boses ni Tio Rafael. Malamig ang boses niya at halos pumikit si Mama nang marinig niya. "Huwag niyong kalimutan, paalala ni Tio Rafael sa madla na may halong biro at seryosong tono, ang tradisyon ng nagbibigay sa atin ng lakas." Wala sa pagkakasabi niya ang humahamak, parang nakaukit sa mukha niya ang mga linya ng paninindigan. Siya ang may pinuno sa kanilang magkakamag-anak. Siya ang parang haligi ng bahay na hindi mo basta babasag dahil baka madurog ka. Habang papalalim ang gabi, napansin kong ang ilaw sa loob ng bahay ay nag-iba. May ilang bintana na nakabukas at mula sa loob ay may mga aninong dumadaan. Parang may mga taong dumuduyan sa hangin.
lumalabas na kakaiba ang ritual nila. Hindi sinasabi sa akin na ang kasal ay normal. May mga sulyap ng mga bagay na hindi ko inakala. Mga punong may tali, mga palamuti na gawa sa balahibo, at mga larawan na parang lumong poster ng angkan. Mga mukha na parang nakalutang sa canvas, may mata na tila naglalagablab. Sa isang lull ng pag-uusap, lumapit sa akin si Isabel at numiti ng parang walang nangyari. "Makoy, salamat na dumalaw ka. Sana napatawad siya ng pamilya namin." May paraan siya ng paggamay sa salita na parang may kasamang anumang ibig sabihin niyon. "Salamat sa pag-unlaklas," sabi niya sa tono na nakatutok. Hindi ako sumagot ng mahabang salita. Pinilit kong numiti pabalik habang marahang pinangangasiwaan ng damdamin ko. Alam kong may naglalaba sa mga mata niya. May tinik na hindi ko mawari. Naglakad ako papunta sa dulo ng bahay kung saan may naglalagay ng mesa para sa reception. May mga kubo-kubo ng pagkain, may mga taong nag-aayos ng garlands at may isang maliit na lugar na nakareserba para sa mga musiko. Sa gilid, nakita ko ang isang liblib na lagusan. Parang closet pero may hagdanang papunta sa ilalim ng bahay. Nawalan ako ng katinuan sa pagtingin. Naalala ko ang mga salitang sinambit ni Mang Kanor. May nakita ako kanina. Nagpapawis ang aking mga kamay. Ano bang nangyayari sa ilalim ng bahay na parang hindi dapat pinupuntahan ng mga dayo? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-urong, hinanap ko si Bia. Nasa ilalim siya ng isang punong mangga, kasama si Ana, at naghahawakan ang mga kamay ng isa't isa. Parang mga taong nagkukubli sa sarili sa gitna ng kaguluhan. "Makoy," bulong niya, "ayaw kong masira ang gabi na ito." Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinabi. Kita ko sa mata niya ang kabagalan ng pag-iisip na hindi makawala sa inkling ng takot. May malumanay na pag-iyak na tumulo sa kanyang pisngi bago niya pinunasan. "Hindi ko na kaya," sabi niya nang halos hindi marinig. Kung iniisip niyo na iyon ang pinakamalalim na antas ng kakaiba, hindi pa. May isang bagay na sobrang naglatay sa hangin. Isang bagay na parang kumakalmot sa akin mula sa loob. May bahagyang pag-urong sa paligid ng altar. Biglang tumahimik ang ilan at sumigaw ang isang aso sa di kalayuan na tila may nakita sa madilim. Humintong nagpigil ang hangin at may bawat tao ay nagkatinginan. Nakita ko ang mga mata ni Lola Soledad na tila nagbabago kapag hindi tinitingnan ng lahat. Parang tumitibok ang mga ugat sa paligid ng kanyang mga mata. May kakaibang paglihis ng kulay at paglamig. Hindi ko pa sinasadya pero napapalapit ako sa hagdanan. May 3 hakbang pa lang akong tinahak nang marinig ko ang malalim na tugtog ng kadensa. Hindi musika, kundi isang bungkos ng mga tumitibok at ipinapadtong huni. May mga tinig na nag-uusap sa labas at may tahimik na walang tining na pag-urong. Napalapit si Mama sa aking likod at hinawakan ng braso ko ng malakas. "Makoy, huwag ka rin mag-isa," bungad niya sa akin. Ngunit hindi niya nilabas ang iba pang katotohanan na may nagtatanong sa kanyang tabi. Bakit siya nagbalik? Ano ang inaasahan niyang maharap? Ang hangin sa ilalim ng hagdan, hindi pa ako nakabaon, ay malamig, basang-basa ng kahalumigmigan at amoy ng lumang mga kandila. May mga yapak akong naririnig na hindi pa naririnig ng ibang tao. May isang pintuang kahoy na bahagyang natanggal ang pako. May isang linya ng mga alahas na nakalagay sa gilid, parang alay sa mga bagay na hindi ko pa lubusang naunawaan. Sa pintuan, may nakasulat na isang salita na tila lumipas na sa panahon. Huwag. Ngunit sino pa ba ang makakapigil sa kuryosidad ng isang tao na naghahanap ng sagot? Halos hindi ko na napansin ang mga paghinga sa paligid. May mga mata na sumusunod sa akin habang dahan-dahang binubuksan ko ang pintuan. Nagpasya akong sumilip muna gamit ang maliit kong ilaw mula sa telepono. Ang liwanag ay nakalugon sa paligid. Mga palamuting gawa sa balat, mga kalasag na hindi ko maipaliwanag at isang amoy na parang pinatagalang asin sa bungo. Nagkulo ang aking tiyan. May marinig akong kumakaluskos lang, isang tunog na parang balat na dumudula sa abot ng hangin. Hindi pa ako handang bumaba pero may nagdudugtong na mga gawain sa labas na pumipiga ng aking isip. May ilang tao na naglalakad na tila may kanya-kanyang ritual, may isang binatang ikinukulong sa isang lumang kabinet, at may larawang nakalagay sa dingding na may mukha ng taong parang sumisiping nagmamasid. Sa isip ko, isang maliit na pulso lang iyon bago tuluyang mabunyag ang katotohanan. Ngulit hindi iyon, may mas mabigat pa. May isang sulyap mula sa sulok ng ilalim ng hagdan, isang pulang liwanag na sumilip at agad na naglaho.
Ang mga tao sa itaas ay nagsimulang magbaba. Hindi nila ginawa ito ng sabay-sabay, parang may hudyat na hindi narinig ng mga dayo. Isang-isa silang bumababa. May mga kandila silang dala at may iisang awit na balangkas sa kanilang bibig. Hindi isang awit ng kasiyahan, kundi isang awit ng pagpupuri sa isang ideya na hindi mabigyang linaw. Nang una kong rinig ang mga salita, parang may tinuhog sa tenga ko. Hindi ko sigurado kung ito ay panalangin o sumpa. Napakalabo, ngunit ang tono nila ay hindi mapigilan. Doon ko napagtangko, hindi ito kasal na aking inaakala. Hindi ito simpleng pagtitipon para sa pag-iisa ng dalawang puso. May ibang layunin silang sinasabi sa hangin. May ekspektasyon na kailangang tuparin. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang takdang oras. Isang oras kung saan ang dayo ay hindi na nakaayos na umuwi. Halikayatin ninyo ako. Nararamdaman ko ang katawan ko na parang may lamig na dumadaloy mula sa aking mga daliri. May maling kalma sa paligid. Ang pagkakataon na makaalis at hindi na bumalik ay nasa loob ng aking isip. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas sa takot. Kaya lumapit ako sa hagdan at naging handa ako na buksan ang pintuan habang ang mga ilaw mula sa itaas ay unti-unting lumilipat ng tugtugin. May isang hanay ng mata na nakatingin sa akin ng sabay at sa mundong iyon, alam kong hindi ako simpleng dayo lang. Tumigil ako, nakaipit ang paghinga ko. Ang pagimbak ng sagot ay naruroon lamang sa isang hakbang. Ngulit nang iliko ko ang ilaw ng telepono papunta sa loob, may isang bagay na napansin kong hindi ko agad mawari. May maliit na altar sa loob ng kwartong iyon at sa gitna nito may isang larawan na natatakpan ng tela. Ang tela ay may mancha. Mga bilog na tila sumuot sa ilalim ng liwanag. May maliit na pangalan na nakaukit sa frame, inukit na parang warning. Si Ana. Wala nang init pag kinabukasan. Hindi ko pa binubuksan ng tela nang maramdaman kong may kamay na kumapit sa aking balikat. Mabilis akong lumingon. Si Mama ang nakatayo at ang mukha niya ay puno ng luha. Makoy, ang sabi niya, halos bumulong. Baka hindi ito ang ating hangganan. Kinuha ko ang dulo ng tela sa altar at niratsyada ko. Hindi para malaman agad, kundi para maging handa sa kung ano man ang ilalandad nito. Ang liwanag mula sa loob ay isang maliit na blip at ang tunog mula sa labas ay nag-iba ng tono, parang isang simula na handang umusbong. At sa sandaling iyon, narinig ko ang mga paa sa itaas, sabay-sabay na pagkakadapa. Ang mga kandila ay nagpagulong ng mahinahon. May isang tinig na sumigaw, hindi malakas, ngunit sapat na upang ihinto ang aking paghinga. Nasa oras na. Nasa oras na. Ang mga salita ni Tio Rafael ay tumago sa lalamunan ko na para bang biglang sinakal. Sa itaas, isang awit ang nagpapatuloy, hindi pangkaraniwang himig na paulit-ulit, parang pag-ikot ng gulong na hindi mo maintindihan kung bakit. Sa ilalim ng pintuan, ang ilaw ng aking telepono ay nag-slide sa tela na bumabalot sa larawan at nang unti-unti kong hilahin iyon, lumitaw ang mukha ni Ana. Hindi nakamuti, hindi ganap na kumupas. Mukha ng kaibigan ko na umiikot sa mga alaala ng campus at kung paano kami nagkakape ng gabing hindi natutulog. Sa isang iglap, ang pagkabigla ang dumurog sa akin. Hindi ito larawan lang, parang may bakas ng paghihintay sa mga mata niya na sinubukang mangsalita, ngunit pinatigil. Mabilis akong umatras nang maramdaman kong ang init sa likod ng aking leeg. May kamay na pumipisil sa aking braso at si Mama ang humawak, hindi para pigilan ako sa pagtingin, kundi para itulak ako palayo. Makoy, hindi tayo pwedeng ganyan. Bulong niya at sa boses niya may tunog ng pagod, ng pasakit, pero hindi niya inalis ang kamay niya. Halos hindi ko na maintindihan kung sino ang nasa posisyon na magpigil. Mula sa itaas, narinig ko ang malalim na pag-usap. Mga pangalan na binigkas na para bang bawat isa ay may kasamang utang. Ana, muli ang sabi. At ang tono ni Isabel ay may kasamang pag-aanyaya at pag-utos. Kaya dapat ito ay tapusin na. Para sa bayan. Si Enrico, hindi ko agad nakita, ay pumaloob sa pintuan at ang mukha niya ay naglalakad sa isang larawang malabo. May galit, may pag-aatubili, may pagkahabag. Nakita ko ang maliit na kumpas ng kanyang kamay sa direksyon ng altar. Para sa kanya, ang kasal at ang ritual ay nagtatagpo. Wala ng oras. Sabay-sabay, bumaba ang grupo. Ang kandila ay nag-iwan ng mababang sinag sa paligid at ang amoy ng usok ay dumami. Ang mga kanta ay parang lumilitaw mula sa isang magulong bulwagan ng kaluluwa.
May mga bulong na hindi ko maintindihan at mga salita ng panalangin na para sa iba. May mga tao na may mga placard ng lumang paggalang. May mga linyang isinulat na sinasabing para sa bagyong darating. Hindi ko maintindihan ang kahulugan, pero alam kong may intensyon silang itaguyod ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang kasal. Nang tumapak ang unang taong bumaba sa hagdan, napuno ang silid ng katahimikan at pagkatapos ay ng isang uri ng sabik na paghinga, hindi dahil masaya, kundi dahil may isang malalim na pag-aantay. At doon, nakita ko si Ana, hinila pababa ng dalawang lalaki, hindi nangangalagala nang hindi sinasadyang humihigpit, kundi parang ginawang bahagi ng isang script na sinulat ng iba. Ang mukha niya, malablangko sa takot, ay tumingin sa akin ng sandaling iyon at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang tanong. Makoy? Tinitiis niya ang pagkagulat, isang pilit na ngiti na pinalakas ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko na napigilan, tumutol ang katawan ko kahit hindi ko malamang bakit. Hindi, sigaw ko ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Lahat ng tingin ay bumaling sa akin, parang isang palupalo ang tumama sa gitna ng tahimik. Ang mga tao ay nagulat at ang ilan ay umiling, ngunit si Tio Rafael agad na lumapit. Ang mukha niya ay naghalong inis at paghahari. Ano yun? Sambit niya na parang nagtatayo ng hukom. Nagsimulang maglagay ng tukod ang mga babae. Nagpakita ang mga kamay ng matatanda, mga daliri na may bahagyang pagkabaluktot, parang mga puno na nabuo na ng panahon. Si Lola Soledad ay dahan-dahang lumakad papunta sa altar. Ang mga mata niya, sa lamig ng ilaw, ay nagmistulang kumikislap. Hindi ko maitago ang pangamba sa dibdib. Ang pagiging malapit ng kanyang presensya ay parang suminip na malamig sa loob ng mga buto. Makoy, pahimik na sabi ni Mama, umalis ka. Hindi ko siya sinuway, ngunit may isang bagay sa boses niya, parang may nakatagong babala. Kung mananatili ka, hindi ka na makakaalis na hindi na bago. Hindi ko alam kung ibig sabihin niya ay literal o simboliko. Alam ko na ang desisyon ay hindi ko dapat iwan sa kanya. Ngunit noon naiisip ko pa rin na may puwegang para sa diskusyon, isang maliit na espasyo na pwede pang maunawaan. Naglakad si Isabel papunta sa gitna at inakyat ang maliit na platform. Kailangang tapusin na natin ang sumpa, sabi niya sa boses na malakas pero malamlam. Ang angkan namin ay nagdusa. May mga dugo na nawala. Hanggang kailan namin tatanggapin ang pagkabihag ng lupa at ng kahirapan dahil sa kahinaan ng ibang tao? Ang kanyang leeg ay tila may tensyon. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga taong nandito ay tumayo ng mas matuwid, tila tinatanaw ang pangakong ibibigay. Si Enrico ay lumapit sa paligid ng altar. Tumunog ang kanyang boses ng mahinahon. Hindi ito dapat saktan, hindi ito para sa karahasan. May isang tulong ng pag-ibig sa kanyang pananalita. Hindi ko alam kung para kay Bea o para sa sarili niyang kaginhawaan. Sumulyap siya sa gilid kung saan hubot-hubad ang mga palamuti ng altar. Mga palikpik ng laing, mga ukit na sa tingin ko ay may kahulugang hindi ko alam. Ang kamay niya ay nakayuko at sa inilagay niyang tingin parang may napakaliit na pag-aalinlangan. Sa likod, narinig ko ang tunog na parang sumasabog. May mga pag-iyak, may mga paghikbi. Ang kandila sa maliit na altar ay may liwanag na parang naglalaway sa dilim. Ang isang lalaki ang umabot kay Ana. Hinahawakan ng braso niya ng marahas at ang pag-igkas ng kanyang galaw ay napuno ng isa pang himik. Ang huni ni Ana, isang mahinang protesta na agad na pinatahimik ng isang baso na ipinatak sa bibig niya. Hindi ko pa alam kung paano ko magagawa iyon, pero isang bahaging sa akin ang sumigaw, bali na, at hindi ko na napigilan ang pagtalon. Nilusob ako ng instingto. Tumayo ako at tinulak ang lalaking nakahawak kay Ana. Sa lugar na iyon, parang naglaho ang lahat ng pag-iingat. Ang hapdi sa mukha ng isa sa mga lalaking iyon ay nagpakawala ng isang suntok at may dugo na naglaho sa hangin. Nag-ikot ang mga mata ng mga kasama nila. Ilang pumipigil, ilan naman ay nagtataka. Si Tio Rafael ay mabilis na lumapit. Tinulak niya akong malayo. Maging mahinahon anak, sabi niya na may malubhang pag-atake. Hindi mo dapat guluhin ang ritual. Hindi ko tinanggap ang pagsasabi. Bilang lalaki na may nagmamahal, hindi ko tinanggap ang pagbabanta na masaktan ng kaibigan ko. Lalo na dahil alam kong walang saysay ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng laban, may nangyaring hindi ko inasahan.
Naramdaman ko ang isang sipa sa likod ng aking tuhod at ang mundo ay dumaloy sa isang tila mabagal na bangungot. Bumagsak ako sa sahig at nananabik ang hangin habang mahina ang pag-ikot ng ilaw. Nakita ko pa si Mama, lumapit, nagtulak ng isa sa mga lalaki at nagmaneho ng alon ng lakas na hindi ko inaakalang taglay niya. Ang mga sandali pagkatapos ay magulong kaguluhan. May sigaw, may pagtulak at may mga maliliit na galaw ng kaguluhan na nag-uumapaw. Si Mama sa kung ano-ano ay nakipagsuntukan sa isa sa mga matatanda. Hindi niya ginawang galaw ng isang panaunin kundi galaw ng isang taong kulang sa takot. Siya ay tila lumabas mula sa isang lumang kwento na hindi ko kailanman narinig. Isang ina na nagtatanggol. Dekada ng pag-iwas, dekada ng pamamalagi sa siyudad, lahat ng iyon ay tila naglaho at ang kalaban ay nagpakita ng tunay na mukha. Nakita ko si Lolo Hector na lumabas na may gumugulong na baton at sa kanyang bunghanga ay may pag-urong. Ang kanyang paglapit ay parang isang hukbo ng pag-aayos. Bawat galaw ay ginagabayan ng mga taong yumuyuko sa impluensya niya. Siya ay may hawak na isang maliit na kutsilyo. Hindi ko agad alam kung may balak siyang saktan. Ngunit isang kakaibang tunog ang kumalat. Isang pagkakagat na parang nakita ang alon ng isang bagay na hindi mailarawan. Sa isang iglap, napansin ko ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mukha. May ilan na seryoso at tila may tradisyonal na paniniwala. May ilan na nag-aalangan at may ilan na nagmumukhang katulad ng mga mananangal na kwento. Ang mga mata nila ay nag-iiba ng hindi nila sinasadya. Hindi ko masasabi kung iyon ay bunga ng takot o kung may iba pang dahilan. Baka paningin lamang ng isang taong sobra nang nakapikit sa takot. Pero may isang bagay na malinaw. Hindi lahat sila pareho. May sandali na tumigil ang lahat. Parang huminto ang oras. Si Ana ay nakatayo sa harap ng altar. Tila pinahahayaan na ng swerte ang kapalaran niya. Si Isabel ay nag-ukit ng isang bagay sa hangin at ang mga lumang salita ay isinampit. May ilang mano na inabot sa dingding na parang may hinahanap na sikreto. Para sa bagong yugto, ang sabi ni Isabel, para sa kaluwalhatian ng angkan. Hindi ko maintindihan ang pagpipiit ng kanyang mga mata, parang may apoy. At saka, naramdaman kong may dumi sa aking kamay. Ang dibdib ko ay parang binusog ng kakaibang timpla ng kalawang at pag-aalangan. Ayun, may kakaunting hibla ng tela na kumapit sa aking daliri. Isang sigaw ang sumirit mula sa kabilang dako. Si Pia ay tumayo at huminga ng malakas. Ang kanyang mga mata ay pulo ng luha, pero hindi siya umatras. Sa halip, lumakad siya patungo sa gitna, maliit at ngunit matatag. At sa isang tunog na halos hindi marinig, sinabi niya, hindi ito tama. Ang pagsasalita ni Pia ang pumukaw ng panibagong galaw. Sa isang sandali, ang kanyang katawan, ang babaeng dapat magpakasal, ay naging isang pader sa pagitan ng altar at ni Ana. Ang mga mata ni Enrico ay naghalo-halo, may galit, may kalituhan. Siya ay tumapak pasulong at hinahawakan ng kamay ni Pia. Bakit mo ito ginagawa? Ang sabi niya, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa isang diktamin ng lipunan. Nagkaroon ng isang pag-ikot kung saan ang lahat ng galaw ay naging malinaw. Ang pagbubukas ng isang tasa, ang pag-ikot ng kandila, ang pagkumpas ng kamay. Dahan-dahang nagsimula ang tinig ng isang ritual at sa likod ng pag-awit ay may isang uri ang desisyon. Ang mga matatanda ay nagkaroon ng sama-samang kilos at si Lolo Hector ay tumayo sa harap. Ang mukha niya ay hindi na ganoon kalinaw. Ang kanyang mga bagbaga ay kumikislap, parang nasunog. May tilang sulat sa kanyang bibig na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam paanong naging ganoon kasaklap. Isang kamay ang dumapo sa dibdib ni Ana at sa pag-igting ng kanyang katawan, bumukas ang pinto ng isang lumang kahon. Sa loob nito, may mga bagay na hindi ko pwedeng pangalanan, mga palamuti, mga piraso ng buhok at isang maliit na bagay na barang lapida na may nakasulat na mga pangalan. Sa kanyang pag-iyak, may isang mumunting tunog na humalahak sa paligid at parang nagwala ang ilan. Akala ko, sa puntong iyon, wala na kaming maliligtas. Pero hindi pa tapos ang istorya. May pagkaiba sa kilos ni Mama. Inihila niya ako palayo at sa maliit na pagkakataon na iyon ay naggawang maglakad pabalik si Bea. Ngulit bago ko pa man naisip kung ano ang susunod,
may paglabas ng isang pindot sa pintuan, ang parating na isa pang tao na di inaasahan. Si Enrico ay nakatungo sa ibabaw ng altar at ang mukha niya ay nagkanyari ng paghihirap. Siya ay kumanan at sa isang iglap na paluhod. May pagkakabagsak sa kanyang mga tuhod na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung paano ito humantong. Bulong niya, ngulit hindi ko pilit ang puso ko para dito. Sumikaw si Isabel, hindi mo mababago ang sinumpaan. Ngunit ang pagsisisi ni Enrico ay totoo, hindi puro palabas lang. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang matinding paghila ang naganap. Si Tio Rafael, na puno ng galit, ang sumalakay kay Mama. May suntok, may latigo ng salita. Siya ay nagtanong kung bakit kami nagbalik at bakit kami nagbukas ng mga lumang sugat. Ang lahat ng ito ay umabot sa isang sandali na may hawak na kutsilyo. Ang mundo ko ay parang isang silo ng mga tunog, mga ubo, mga daga, mga mahihinang pag-iyak. At doon, nang tumama ang kutsilyo sa direksyon ng isang hindi inaasahang bagay, si Mama ay nagtakip sa harap ng kanyang katawan. Ang pag-igkas ng sakit sa mukha ni Mama ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Siya ay nagtangkang ipagtanggol ang isang buhay na hindi niya kilala ng lubos, ngunit hindi niya pinanghawakan ang katarungan sa pamamagitan ng pagkakamatay ng sarili. Sa isang mabilis na sandali, nakita ko ang kanyang mga kamay na may tugo, hindi ang animo ng isang kriminal, mulit ng isang ina na may dalang katapangan. Siya ay nasugat ng hindi malala, ngunit sapat upang sirain ang kanyang tahi. Sabay-sabay, ang eksena ay nagbagong anyo. May sumusunod na takbuhan, may mga sigaw. Natimi ako sa isang kusang pagkilos. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo, ngulit nakita ko si Bea na pinapasan si Ana, habang si Enrico ay sumusunod na parang hypnotized. May ilan ang tumakbo palabas ng kublihan ng bahay papunta sa dilim, ang mga kaluluwa na tila umiwas sa larangan ng ritual. Ang ilan ay nasugat, ang ilan ay hindi. Mulit sa gitna ng kung ano-anong kaguluhan, ang isang bagay ang naging maliwanag, may lumalabas sa lupa. Hindi ko talaga maipaliwanag kung ano ang nangyari pagkalipas ng isang minuto, mga salita ay kulang. Ang damdamin ng takot ay lumabas na parang hangin na nagbubuga ng alabok. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na pagsabog ng katahimikan. May isang lalaki, isang bisita na hindi inaasahan na tumayo at sinubukan iligtas si Ana. Ngunit ang kapalaran ay may sariling agos. Hindi sapat ang kanyang lakas at ang isa pang kamay ang tumama sa kanya. Nang sandaling iyon, nakita ko si Mama na umatras ng kaunti. Ang mukha niya ay maputla at sa kanyang mamata ay may nalampasan, isang determinasyon na hindi ko lubos na kilala noon. Lumayas tayo, ang sabi niya sa akin ng mahina, ngulit ng may bigat. Sige anak, dalhin natin si Bea at tumakbo. Hindi ako tumanggi. Tinulungan ko siyang tumayo nang hindi ko alam kung paano kami nagpandurog sa pag-akyat ng hagdan. Ngulit bago kami tuluyang nakalayo, may isang mahigpit na kamay na humawak sa braso ni Bea, si Tio Rafael, at ang estudyo niya ay naglalaman ng tupra-alinyangan. Tinutulungan ninyo silang umatras, tanong niya na parang gago. Hindi ninyo kayang iligtas ang lahat. May lumabas na halakhak na hindi ko na makilala. Ang mga aping iyon ay parang nagbigay ng huling pagsisiklab ng kanilang pananalig. Ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, si Enrico ay lumusong sa pagitan. Ang kaniyang katawan ay nagpakita ng isang paggut na lumaban sa kanyang laman. Hayaan ninyo sila, ang sabi niya, at sa tono niya may sugat. Hindi ito dapat mangyari. Ang kagiging kasangkot ni Enrico ang nagbigay daan para kami ay makatakas. Hindi ko alam kung pinagkalooban ba siya ng lakas o napilitan lang. Ang ginawa niya ay break. Sapat para makawala kami. Sa tumakbo kami palabas ng bahay, ang mundo ay parang isang sirang kanta. Ang buwan ay nakatitig sa amin mula sa ibabaw ng mga ulap. Si Bea ay may hagot sa sapatos niya. Si Ana, kahit nasasaktan sa katawan at espiritu, ay humihinga at umiiyak. Si Mama, bago man may lakit ng dugo sa kamay, ay naglalakad na parang bato ang tituro. Tumakbo kami papunta sa sasakyan. May lamang kotse ang driveway. May mga taong naglalakad patungo. May iba na humarang. Ngunit nang lumapat kami ng takbo, may isang matandang lalaki, si Mang Kanor, na naglabas ng isang pamaypay ng araw. Siya ang nagpatakbo ng ilang mga maliliit na harang sa aming daraanan. Tumakbo, sigaw niya. Huwam niyo silang hayaang mag-ikot. Hindi ko na tiningnan kung bakit ginawa niya iyon. Ang gusto ko lang ay makaalis. Nang umatar ang makina, ang ingay ay sumabog. Nakatingin ako sa likod. Ang bahay ay maliit lamang sa labas, ngunit naglalaman ng isang kwento. Ang mga ilaw ay kumurap
at tila may mga mata na nanonood sa amin mula sa madilim. May ilang taong tumayo sa gilid ng kalsada at may sumigaw ng pamahiin, may nagbigay ng sumpa at may humagulgol. At habang umaalis kami, naramdaman ko ang pagkabigla. Hindi lahat ng may pagnais ng pagkaya ay nakaligtas. Hindi lahat ng mga dayo ay makakatagpo ng bukas. Pagdating sa lungsod, ang katahinkan ay para bang sumalubong sa amin na may mabigat na dibdib. Sa loob ng sasakyan, si Ana ay umiyak ng tahimik. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Si Bea ay nakatakip ang mukha niya sa mga palad at si Mama ay nakatitig sa kawalan. Ako naman ay nagmamasa-masa sa manibela. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Ang mga image ng gabi ay paulit-ulit. Ang altar, ang mga mata, ang tila malapit na pag-igting ng kamay. Ang amoy ng kandila ay nanatili sa ropa namin, isang alala ng kung anong aming nasaksihan. Inilagay namin si Ana sa maliit na klinika ng bayan. Hindi ko alam kung paano iyon napunta sa plano. Isang kakilala si Mang Kanor doon. Ang doktor ay matanda at nang makita niya ang mga galos at ang mukha ni Ana, hindi siya nagtanong ng maraming salita. Nagbigay lang ng tuwalya, ng mga gamot at ng isang tahimik na pag-iling. Hindi mo dapat pinayagan ang sarili mong maging biktima, sabi niya ng may kabigatan. Hindi ko alam kung kailangan ng pagtuturo. Parang kami ang mga nahuhulog sa isang bitak na halos hindi maayos ang pag-ayos. Pag-uwi namin, ang balita ay kumalat. Hindi namin inaasahan. The social media at mga telepono ay parang nagliyab. Si Isabel at ang angka niya ay napuna. May mga kwentong nabuo. At sa loob ng isang araw, ang baryo ay nabalot ng isang uri ng balot na hindi na maibura. May mga nagsabing tatawag sila sa otoridad. May mga nagsabing dapat ay payo ng simbahan. At may mga nagmumuni na maaring lumabas ito si Barita. Ngunit ang mas malaking problema ay hindi kung sino ang magsasabing anong dapat. Ang problema ay kung paano iayos ang sugat na naiwan sa puso ng isang bata. Makaraang linggo, nagkaroon ng investigasyon. Hindi agad, hindi sa kasiglahan ng usapang bayan, ngunit dahan-dahan. May mga pulis na pumunta, nagtanong ng ilang tao, kumuha ng mga larawan at naglalabas ng pahayag na hindi nila pa rin alam kung paano i-describe na maayos. Humingi kami ng payo. Si Mama, kahit may sugat, ay nagsalita at nagbigay ng testimonyo. Tinangkang ilahad niya ang mga pangyayari nang hindi nagkakaroon ng labis na emosyon. Pinanindigan niya na hindi nagmula sa kanilang angkan ang kabuuan kasalanan, ngunit hindi rin niya itinanggi na may mga miyembro na gumawa ng mga bagay na hindi dapat. Sa araw-araw na tumatakbo pagkatapos ng insidente, unti-unti kaming naglakad sa isang lanas na puno ng hamon. Ang pangalan ng pamilya ni Isabel ay bumalik sa radar ng mga nakakakita. May ilang nanawag ng paghihinganti, may ilang humiling ng hustisya. Ngunit kami, si Mama, si Bea, si Ana at ako ay nagkaisa sa isang maliit na sagot. Tumakas. Hindi dahil kami gumagawa ng krimen, kundi dahil ang presensya namin doon ay banta sa aming kapayapaan. Para sa amin, ang kalayaan ay nagsimula sa sandaling kami ay lumabas ng gate. Ang mga susunod na buwan ay nagdala ng mabibigat na biyahe. Nagbago ang mga bagay. Si Ana ay dumaan sa therapy. May oras na tahimik siya at may oras naman na sumiklap ang kanyang takot. Si Bea ay nagpasya na hindi ituloy ang kasal. Hindi dahil sa kami ang nagluwal ng iskandalo, kundi dahil ang kanyang puso ay nagising. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagharap sa isang tao na bahagi ng mga matatandang pananalig na nagdulot ng sakit. Enrico, siya ay nanatiling isang lihim. May suporta, may galit, at may mga araw na lumalabas ang kanyang pag-aalinlangan. At si Isabel, nawala o baka nagkubli, hindi namin talaga alam. Ang mga usap-usapan ay nabuo ng maraming bersyon. Ang epekto sa relasyon namin ng pamilya ni Mama, malinaw at mabigat. Ang aming pagputol ay magsimula ng simple. Hindi na namin binigyan ng tugon ang mga tawag, hindi na kami umuuwi sa mga pista, at kapag may nagpadala ng mga regalong may sanggunian sa mga lumang tradisyon, itinapon namin. Hindi kami nagdesisyon ng basta-basta, umabot ng maraming gabi ng hindi matulog, marami kaming inom ang luha, at marami kaming napag-usapan na hindi agad naintindihan ng iba. Pero dahan-dahan, nakilala namin muli ang aming sarili sa bagong balat. Ang komunidad ay nagmulat din. May mga natuto, may mga nagtakip sa iba pang pagkukulang, at may mga napuno ng galit. May mga nagsabing hindi lahat ng miyembro ay may kasalanan. May mga nagsabing ang buong angkan ay dapat parusahan.
Para sa akin, walang makakabutas sa lugar sa pagitan ng pag-ibig at galit. Ako ay nagkaroon ng isang bagong pagtingin sa kung ano ang pamilya. Ang dugo ay hindi laging garantiya ng kabutihan. Ang pag-aalaga, ang pagpili na protektahan, at ang pag-alis sa mga mapanganib na ugali ang tunay na sukatan ng pagiging pamilya. Ilang buwan ang lumipas at kami ay nagbalik sa lungsod, pero hindi pareho ang buhay namin noon. Si Mama ay nagbago. Bumalik siya sa kanyang mga gawain, ngulit may pagkakaiba. Nagpatuloy siya sa kanyang maliliit na ritual, bawang sa palda, asin sa bulsa, pero hindi na ito para sa takot lamang. Naging paalala na kami ay pinili niyang iligtas. Ako naman ay nagtangkang bumuo muli, natutunang magtrabaho ng higit at mag-invest sa sarili. May oras na gabi na parang bumabalik ang mga alaala, ngunit unti-unti kong natutunan kung paano harapin ang mga anino. Hindi namin tuluyang napatawad ang angkan. Hindi ko inaasahan na mangyayari iyon agad. May mga usapan na sinimulan namin tungkol sa hustisya. May mga nagsabi na dapat tumuntong ang batas at may mga nagmungkahi ng pagkilala sa mga nawalang biktima. Ang usapin ay hindi simple. Ngunit ang mas malalim na bagay na natutunan ko ay hindi umiikot sa paghuhukom, kundi sa pagpili ng pag-ibig at hangganan. Isang gabi, matagal na matapos ang insidente, umupo kami sa aming maliit na sala. Si Mama ay may hawak na tasa ng mainit na tsaa at may katahimikan na bumabalot. Alam mo anak, wika niya, may mga bagay na ibinibigay natin para protektahan ang ating sarili. Minsan ang paglayo ay hindi takot, kundi karunuhan. Nanahimik ako. Sino ka noon? Tanong niya sa sarili na parang siya ay nagbabalik sa nakalipas. Hindi ko masabi kung ano ang damdamin ko noon. Ako ay taong umalis at bumalik dahil may dapat protektahan. Tugon niya. Pagkasabi niya ng mga iyon, napaisip ako. Ang desisyon niya noon na tumakas mula sa angkan ay hindi simpleng pagtalikod, kundi isang pagliligtas. Hindi niya pinili ang gitna ng pag-iling. Pinili niya ang buhay. At kahit na ang pagsubok sa amin ay nagdulot ng malalim na sugat, ipinakita rin ito kung sino ang tunay na pamilya. Ngayon, habang sinusulat ko ang confession na ito, habang pinipilit kong ilatag ang lahat ng nangyari na hindi ko nais kalimutan, may isa pang aral na paulit-ulit na bumabalik. Bawat dayo, bawat taong pumupunta sa hindi kilalang lupa ay may panganib. Bawat dayo, may hindi umuuwi. Hindi bilang panghuhula, kundi bilang paalala. May mga puwang sa mundo kung saan ang tradisyon at ang ambisyon ay nagtatagpo sa paraang nagdudulot ng pinsala. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin kapag nakita natin ang panganib. Palalampasin na natin. Lalaban ba tayo? O tatakbo tayo? Para sa akin, ang sagot ay nagbago. Noon, ako ay isang anak na umaasa sa pag-ibig ng isang babae na hindi akin. Ngayon, ako ay isang lalaki na natutong tumayo para sa tama. Kahit pa ang tama ay magdulos ng sakit at pagkakahiwalay. Sa huling pangyayari, may nalungkot na nasawi. Si Ana ay hindi ganap na nakaligtas sa kanyang mga sugat ng loob, kahit na siya ay nabuhay sa labas ng kandungan. Ang kanyang lakas ay nasira at nagtagal. Ngunit ang iba pang mga buhay, ang aming pagkakaibigan, ang aming relasyon, ay nabigyan ng bagong hugis. Nang maglaon, may nangyaring malaking hamon. Si Bia ay nagpasyaw muling bumangon at buuin ang sarili niya. Hindi agad. May mga araw na siya ay umuulan sa alaala. May gabi na tila nag-uusap sa mga unan. Ngulit unti-unti, nakakita siya ng bagong landas. Hindi kasama si Enrico, ngulit kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Si Enrico sa kabilang banda ay naglakad sa isang daang magulo. May mga araw na nagpadala siya ng liham at humingi ng tawad. At may mga oras na siya ay nawala. Alam niyang siya ay bahagi ng isang mas malalim na sugat at kailangan niyang harapin ang kanyang papel. Sa pagtatapos ko ng kwento, gusto kong ibahagi ang huling bahagi. May pag-asa sa pagpili. Ang pag-alis namin sa angkan, ang pagputol ni Mama sa mga lumang ugali, ay hindi simpleng pagtatakwil. Ito ay isang uri ng pagbangon.
Bumuo kami ng maliit na bahay na tahimik sa isang bagong bayan. Nagpunta kami sa ibang simbahan. Nagkaroon ng bagong mga kaibigan. At sa bawat umaga, naggising kami na may panibagong pag-asa. Ngunit hindi mawawala ang marka. May mga gabi pa rin na ako'y nagigising sa gitna ng gabi at nakikita ang mga mata ni Lola Soledad. May mga sandali na may mga ingay na bumabalik. Ngunit natutunan ko rin na hindi lahat ng alaala ay dapat patay. Ang ilan ay dapat gawing paalala kung bakit mahalaga ang pagpili ng tama at kung bakit dapat protektahan ang mga hindi makapagsalita. Panuli, kung may isang bagay akong gustong sabihin sa inyo na nakikinig, sa gitna ng kaba at galit at sakit, ito ay maging mapanuri kayo. Huwag palampasin ang mga pahiwatig. Huwag maging dayo ng walang pag-iisip. At higit sa lahat, alalahanin ninyo ang sinabi ko sa umpisa. Bawat dayo may hindi umuuwi. Hindi ito kasabihan lamang. Ito ay paalala na sa tuwing papasok ka sa mundo ng iba't ibang alamat at tradisyon, may dapat ka ring dalhin na katatagan at pag-ibig para sa sarili. Kung naantig sa kwento naming ito at may mga katulad na karanasan na gustong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-comment. Sabihin nyo kung paano ninyo hinaharap ang lihim at sakit sa inyong angkan. At bago ako magtapos, isang maliit na paalala. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-iisip, mag-subscribe sa channel para sa mga susunod pang confession na naglalabas ng mga lihim ng baryo, hindi para takutin kayo, kundi para mag-ingat at mag-aral mula sa mga kwento ng ibang tao. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan, bawat dayo may hindi umuuwi, pero bawat pagpili may kakayahang magligtas.